Ang aking total gains ngayon sa Shang Properties ay nasa halos 37% and 4.8% nito ay nanggagaling sa dividendo na binibigay ng kumpanya. And ngayong araw, ibebenta ko na ang Shang Properties. Sa history ng ating channel, ang Shang Properties ay nabili ko ito over the past 6 months ago. And I think ito na yung pinakamabilis na paghawak ko sa company and ngayon ay ibebenta ko na ito. Kung gusto mo mapanood kung bakit ko binili itong company, panoorin mo itong video na to. The number one reason kung bakit ko ibebenta ang kumpanyang ito ngayon ay because ang daming mga kumpanya na nagsisibagsakan and I want to accumulate as much as possible and also mayroong potential pa na mag-increase ang aking wealth over time. In terms of financials ng kumpanya, maganda pa rin naman yung pinapakita nito. Meron lamang itong debt to equity ratio na nasa 21%. So that's a very excellent performance no pagdating sa financials nito. Itong aking investment and gains na nakuha ko sa Shang Properties ay pwede kong ipaglagak ito sa mga kumpanya na mayroong potential pa na mag-grow and also para mapabilis ang paglago ng aking wealth over time. Napaka-importante ngayon na dapat meron tayong cash available para yung mga kumpanya na nasa ating watch list ay makuha natin ngayon kasi nagsisibagsakan pa rin ngayon ang presyo ng mga kumpanya and also matake advantage din natin ito no? As a value investor and also a long-term investor. And again, ulitin ko, lumabas ako sa Shang Properties not because pangit na yung kanyang financials, not because merong mali sa company. Lumabas ako sa Shang Properties because gusto kong makatake advantage ng mga company ngayon na nagsisibagsakan ng presyo lamang. So ito lamang yung dahilan ko kung bakit ako lumabas sa kumpanyang ito. Another information kung bakit lumabas ako sa Shang Properties ay because ang aking payback time na dito ay nasa 9.3 years. So medyo mataas no. Again, ulitin ko, ang gusto ko lamang ay nasa maximum of 8 years to na aking payback time. So ibig sabihin sa kanyang current performance ngayon, i-stay pa rin ako dito. Halos abutin ako ng 9 years bago maibalik ang aking investment. So medyo matagal siya. Compare sa mga stocks ngayon na nasa ating merkado, kailangan ko lamang ng 3 to 5 years makuha ko na ulit ang aking investment. And ito yung isang dahilan din kung bakit ako lumabas sa Shang Properties. Itong information na to, hindi to financial advice. Napaka-importante na you have to do your own research, do your own diligence na pag-aralan lahat ng bagay bago ka mag-invest or bago ka umalis sa isang company. Kasi at the end of the day, pera mo pa rin yan. At the end of the day, ikaw pa rin ang masusunod. So itong video na to, pinapakita ko lamang kung paano ako nag-a-analyze ng mga kumpanya and kung paano ako pumapasok at lumalabas sa mga company na pinaglalagakan ko. And dito, executed na yung pagbenta natin sa Shang Properties sa presyong 3.65 pesos per share. And today, December 20, 2023. Dito sa aking current portfolio, wala na ang Shang Properties. And I think isa sa mga gagawin ko din dito sa aking portfolio ay mag-average down ako. So I think pwede na ako mag-average down dito ulit sa ASEN and also House. Wala pang buyback signal para sa akin dito, no? In terms of my cash available, meron pa rin akong 10.5% na cash available. And also nga pala, ang Shang Properties ay nahalos na sa 2% ng aking kabuuang portfolio. Sign na meron akong ganung kalaking investment, no? Kahit papano sa Shang Properties, pandagdag dito sa paglalagakan natin ng mga another company and also pang average down. Nag-email sa akin ng aking watchlist na meron daw akong buy signal, no? So, ibig sabihin, hate niya na yung aking average down price sa ASEN ulit. So, tignan natin. So, ang aking target buy ay nasa 4 pesos and ang presyo nito ay bumaba ng 3.71 pesos na. So, definitely, nasa buy signal ko itong ASEN nga. So, ibig sabihin, mag-average down lamang ako sa kumpanyang ito. And itong SPC naman, no, okay, nasa buy signal ko na to. Matagal ko na itong nasa buy signal, pero hindi ko pa binibili. Kasi, meron pa kasi akong isang metrics na hindi niya na-hit, kaya until now, hindi ko pa binibili ito. And soon, kapag na-hit niya na yung metrics na yun, definitely, bibilin ko na tong company. So, now, papabayaan ko lang muna to, no? Kung bago ka pa lamang sa akin channel at nagwa-wonder ka kung saan ko nakuha yung mga data na to, puntahan mo lamang itong aking YouTube channel and pinutin mo lamang itong information na to. And dito magpa-pop up yung link ng aking sites na ginawa. Take note, itong sites na to ay ginawa ko for personal use ko lamang and marami ka ditong matututunan no, pagdating sa value investing and dividend investing. So explore mo na lang ito. And also guys, maraming salamat sa mga continuous na bibisit sa aking resort
So sa mga subscribers ko na nagbibisit dito, maraming salamat. And also ako'y nagagalak na i-announce sa inyo dito sa aking resort. Until January 5, kami ay fully book na dito sa aming resort. So maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa aking YouTube channel and also dito sa aking Mumunting Resort. And again, this is Peso Warrior na nagpapaalala lagi sa inyo guys, invest wisely and see you on the other side.